So eto na mga kababayan, nako, bansang China mga kapatid na babahala na di umano sa patuloy na pag-unlad ng ating sandatahang lakas. Natatakot yata ang bansang China mga kababayan na baka dumating na lang ang isang araw mas malakas pa tayo sa kanila mga kapatid in terms of military power. At ito pa mga kapatid bansang China mga kababayan gusto daw palayasin ang barko ng Pilipinas mga kapatid dyan sa may Baho de Masinloc. Tiruin nyo yan mga kapatid, gusto tayong palayasin ng bansang China sa sarili nating teritoryo. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala nagbabalik po para sa panibagong update. At inaanyayahan ko po ang lahat ng ating mga bagong viewers dyan na hindi pa nakapag-subscribe na mag-subscribe na po kayo at paki-turn on po ang ating notification bell. Nang sa ganun mga kababayan, maging updated po kayo sa bawat video na ina-upload ko dito sa ating YouTube channel. And please lang guys, paki-like po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na mga kapatid, huwag na po natin patagalin to. Panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Iginiit ng Philippine Navy ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng babala ng China na paalisin ang BRP Apolinario Mabini sa Baho de Masinloc. Tingin ng isang eksperto, may kinalaman ito sa balikatan exercises kung saan maraming bansa ang kasama ng Pilipinas. Sabi kasi dito mga kapatid, nakikita daw kasi ng bansang China na lumalakas ang suporta ng Pilipinas sa tulong ng Amerika at iba pa nating mga kaalyadong bansa sa pamamagitan ng balikatan exercise. Diba? Masakit sa loob nila ito mga kababayan dahil during sa time ni former President Duterte na isang pro-China, wala pong ganito mga exercises mga kapatid na nangyari. So ngayon, hindi po matanggap ng China mga kababayan na ganito na ka-advance. Unti-unti na po nagiging advance talaga ang kaalaman ng ating mga kasundaluhan. Kaya ngayon, gumagawa sila ng eksena mga kababayan para lang ma-interrupt itong nangyayaring balikatan exercise. Tuloy. Nakatutok si Maki Pulido. Sabay sa simula ng isa sa pinakamalaking balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika na oobserbahan ng 19 na bansa. Ang pagbabanta ng China laban sa anilay panghihimasok ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Pero yun yung mga kapatid, 19 na bansa ang nakabantay ngayon sa bansang China. Hindi talaga sila pwedeng gumawa ng kahit anong katarantaduhan ngayon mga kapatid. Dahil yung 19 na bansa na yan, talagang magre-react yan mga kababayan pag gumawa ng kaguluhan itong bansang China sa kalagitaan ng ginagawa nating balikatan exercise mga kapatid. Pero yun yung 19 na bansa mga kababayan, sinusuportahan po ang bansang Pilipinas. Nakakatuwa yan mga kapatid. Isa lang po yung patunay mga kababayan na nasa tama ang ating bansa mga kapatid. Dahil marami pong kumakampi ngayon sa ating inang bayan. Tuloy. Ang tinutukoy ay ang Maritime Domain Patrol ng BRP Apolinario Mabini noong April 20 na 124 nautical miles lang ang layo mula sa baybayin ng Masinloc, Zambales at pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa kabila niya, naglabas ng pahayag ang China sa kanilang media na walang paalam ang pagkubkub-an niya sa lugar sabay utos sa kanilang Navy na sundan, i-monitor at sabihang umalis ang barko ng Pilipinas. Pero mo yan mga kapatid, wala daw paalam ang Pilipinas. Bakit tayo magpapaalam? Sarili nating teritoryo yan. Diba? Kung meron mang dapat magpaalam dyan pag may papasok dyan sa may Baho de Masinloc mga kapatid, yun po ay ang bansang China. Kasi wala silang karapatan sa Baho de Masinloc mga kababayan. Sakop po yan ng exclusive economic zone ng ating bansa mga kapatid. Tapos ngayon, gusto ng China mga kababayan, tayo pa po ang magpapaalam sa kanila tuwing pupunta yung ating mga barko dyan sa may Baho de Masinloc. Diyos ko po, tuloy. Binalaan pa ng China ang Pilipinas na itigil ang provocation o pangahamon dahil Pilipinas anila ang mananagot sa consequence o epekto nito. Ito mga kapatid hindi po tayo naghahangad ng gera. Hindi tayo naghahangad ng gera mga kababayan against sa bansang China. Diba? Ang ginagawa po ngayon mga kapatid ng ating sandatahang lakas, pinoproteksyonan lang po mga kababayan yung ating teritoryo na pilit inaangkin po ng bansang China. Diba?
Maling-mali ang China dito mga kapatid. Ito po ay walang katotohanan na mga kababayan, no? Statement galing sa China dahil sila po mga kapatid ang nanghihimasok sa ating teritoryo. Dinidepensahan lang natin, binabantayan lang natin mga kapatid. 'Di ba? Hindi tayo naghahangad ng giyera mga kababayan. Pero kung sakali man, no, yung giyera na yan ang pinaka-last resort mga kapatid para mapanindigan natin yung ating teritoryo, siguro mga kababayan, mangyari na po ang dapat mangyari. Tuloy. Yan ay kahit pa sinabi na noong 2016 ng Permanent Court of Arbitration na walang basihan ng pag-angkin ng China. Giit ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang pahayag ay para sa internal audience o mamamayan sa China. Giit niya, Philippine Navy at ibang law enforcement ship ng Pilipinas lang ang may otoridad at legal na basihan na mag-challenge ng ibang barko sa loob ng ating maritime zone. Boom. Tama naman yun. 'Di ba? Teritoryo natin, tayo dapat ang nasusunod mga kapatid. Hindi po ang bansang China mga kababayan. And ito guys yung yung West Philippine Sea na yung mga kapatid, properly documented yan, no? At inaward talaga sa atin yan ng UNCLOS mga kapatid. Nanalo tayo diyan no? Natalo ang China. Ang problema lang mga kababayan, itong China hindi po marunong tumanggap ng pagkatalo. At lalo pang lumaki ang ulo ng China mga kapatid noong naupo si former President Duterte. Dahil ito nga China mga kababayan, hindi po in-acknowledge yung arbitral award mga kapatid na na-award sa Pilipinas noong 2016. Tapos, nasundutan pa yan mga kababayan, noong naupo si Digong, noong sabihin ni former President Duterte mga kapatid na ito di umanong arbitral awards na meron ng Pilipinas ay parang isang ordinaryong papel lang na pag nilukot-lukot mo dito sa palad mo mga kababayan at tinapon mo sa basurahan ay maituturing daw na isang basura na lamang. So doon mga kababayan, yun yung tawag nito, nag-trigger sa China mga kapatid na mas lalo pang tindihan yung kanilang claims diyan sa may West Philippine Sea dahil maging ang presidente ng Pilipinas noong time na yon ay suportado yung kanilang mga ipinaglalaban. Ngayon, nagkaroon ng malaking adjustment ang China mga kababayan noong naupo si President Marcos dahil yung arbitral awards mga kapatid na tinawag ni Digong na isang basura ay tinindigan po ngayon mga kababayan at pinangatawanan mga kapatid ni President BBM. Kumbaga mga kapatid, 360 degrees po yung naging ikot ngayon mga kababayan na kung saan hindi po gusto ng bansang China yung ginagawa ng Marcos administration. Kaya ngayon mga kapatid, tumitindi ang tension dyan dahil hindi matanggap ng China na iba na po ang tinitindigan ng bansang Pilipinas ngayon. At dahil po yan mga kababayan sa kabalbalan po ni former President Duterte. Si Digong talaga ang nagpalaki sa ulo ng mga taga-China. Tuloy. Tingin ng security analyst na si Dindo Manhit, nag-iingay ang China dahil ipinapakita ng balikatan exercise na maraming kaalyado ang Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China ng teritoryo. That's what they're trying to project strength because alam nila this military exercise projects strength on a small country like the Philippines because our strength is our friends, our allies, and our partners. Nako. Di ba mga kababayan? Hindi matanggap ng China Hindi matanggap ng China mga kapatid na maraming mga bansa ang kumakampi sa atin ngayon at tinutulungan tayo ngayon mga kapatid para lumakas yung ating military force. Diba? Yan ang hindi matanggap ng China. Nati-threaten dyan ang bansang China mga kababayan. Sabi siguro ng bansang China, hindi na talaga maganda itong nangyayari Parang darating talaga yata ang araw na mauungusan na kami ng bansang Pilipinas. Diba? Maraming mga bansa ngayon ang tumutulong sa Pilipinas mga kababayan para ma-enhance yung ating sandatahang lakas, yung ating mga military force. Diba? Biruin yung mga kapatid, sa panahon ni PBBM mga kababayan, mga high-end na po na mga armas mga kapatid ang dinadala dito sa Pilipinas at pinag-aaralang gamitin ng ating mga kasundaluhan. Diba? Kaya ang China mga kababayan pumapalag, bakit kayo nagdala dyan ng mga Typhoon missile? Diba? Ano bang ibig sabihin yan? Siyempre mga kababayan, pinag-aaralan po yan ngayon gamitin ng ating mga kasundaluhan dahil may plano ang ating gobyerno mga kapatid na bumili ng mga ganyang klaseng gamit.
para na rin sa ating seguridad, mga kapatid. 'Di ba? Ngayon itong bansang China, nagre-react sila dahil ayaw nga nila, mga kababayan, na maging advanced tayo pagdating sa mga kagamitang pandigma, mga kapatid. Dahil malaking hadlang 'yan sa kanilang planong pagsakop at pag-angkin sa ating teritoryo diyan sa may West Philippine Sea. 'Di ba? Kaya itong China ngayon, nag-aalboruto sila at gumagawa sila ng kung ano-ano mga eksena diyan, mga kapatid, para lang i-interrupt itong nangyayaring balikatan exercise, kung saan ito yung pinakamalaking bagay, mga kababayan, kung bakit umuunlad ngayon yung ating sandatahang lakas. Tuloy. Nasa interes din naman daw ng ibang bansa na hindi makontrol ng China ang sea lane na dinaraanan ng ilang trilyong dolyar na Isa pa komersyo. yan. The West Philippine Sea is an important sea lanes of communication. That's where trade passes. That's where submarine cables passes. You'd rather have the Philippines in control of that than China. Para sa GMA Integrated Kasi nga, mga kapatid, ganito yan. Itong China kasi, mga kababayan, ayon dito sa ating napag-alaman, mga kapatid, meron daw itong kinababahala ngayon, na kumbaga may 5 dahilan, mga kababayan, kung bakit nababahala itong bansang China. Unang-una, mga kapatid, ito nga nangyayaring military enhancement natin sa ilalim ng balikatan exercise. 'Di ba? Ito yung hindi nagugustuhan ng China ngayon, mga kababayan, dahil yun nga, umuunlad na ang ating sandatahang lakas. Pangalawa, mga kababayan, itong nakikita ngayon ng China na lumalakas na alyansa ng Pilipinas dito sa ating mga kaalyadong bansa tulad ng bansang Amerika, bansang Japan, bansang Australia, at iba pang mga bansa na may mga malalakas na military force. Itong mga military cooperation, mga kapatid, na nangyayari ngayon sa ilalim ng administrasyon ni PBBM ay hindi po talaga gusto ng bansang China, dahil nakikita ng China dito, mga kababayan, na hindi na lang nag-iisa ngayon ang bansang Pilipinas, at kung sakali man na may gagawin sila, mga kapatid, na dito sa ating bansa, maraming re-rest back, mga kababayan, at tutulong sa bansang Pilipinas. Isa yan sa mga rason kung bakit nababahala sila. Pangatlo, mga kapatid, ito ang tinatawag na strategic importance ng West Philippine Sea. Ayon dito, mga kababayan, sa ating na-research, sabi dito, ang West Philippine Sea ay hindi lang issue ng territorial claims. Ito ay geostrategic hotspot. Dito dumadaan ang tinatayang 3 to 5 trillion dollars, mga kapatid, na kalakalan kada taon. Nabubulol ako So, isa yan, mga kababayan, sa ikinababahala ng bansang China, na kung sakali mang tuluyan na nating mabawi yung West Philippine Sea na yan, mga kapatid, itong 3 to 5 trillion dollars, mga kababayan, na presyo or worth ng kalakalan, mga kapatid, na dumadaan dyan kada taon, mga kapatid, sa may West Philippine Sea, ay mawala po sa kanilang control. At kung sakali man na ma-fully take over natin yan, at tayo na ngayon ang may control dyan, mga kababayan, ayaw ng China, mga kapatid, na dumating ang araw na mas uunlad pa ang ating bansa at tatalunin na natin sila pagdating sa military power, mga kababayan. Kasi, mga kapatid, biruin nyo, 3 to 5 trillion dollars, mga kababayan, ang kalakalan, ang worth ng kalakalan, mga kapatid, na dumadaan dyan sa may West Philippine Sea. Isa pa, mga kababayan, sa mga dahilan kung bakit nababahala ang China, kasi nga, mga kapatid, yung deposito ng langis dyan, na ilang barrel yan, ilang billion na barrel yan, mga kababayan. Idagdag mo pa yung mga natural gas, mga kapatid, at yamang dagat. Diba? Yan ang kinababahala ng China, na lahat yan, mga kababayan, mapunta sa bansang Pilipinas. Kaya ngayon, mga kapatid, itong bansang China, gumagawa talaga sila ng mga hakbang, mga kababayan, para i-interrupt lang, at pigilan itong mga nangyayaring military cooperation, mga kapatid, ng bansang Pilipinas dito sa ating mga kaalyadong mga bansa tulad ng bansang Amerika. Dahil, mga kababayan, malaki po, malaking hadlang ito sa kanilang mga kapatid, sa kanilang plano diyan sa may West Philippine Sea. At pang-apat, mga kababayan, ito nga paninindigan nga ngayon ng Pilipinas dito sa arbitral awards, mga kapatid. Sabi dito kasi, mga kababayan, bagamat hindi enforceable tulad ng military action ang itong arbitral awards, mabigat itong moral at diplomatic weapon, China
China claims is baseless in the eye of international law. Kaya pinipilit nilang baluktutin ang narrative sa sarili nilang media para hindi maapektuhan ang loob ng bansa. 'Di ba? Yun mga kapatid. Masakit kasi sa bansang China na naninindigan pa rin tayo ngayon sa nasabing arbitral awards mga kababayan na meron tayo. Dahil according sa claims ng China mga kapatid, yan daw po ay illegal. Illegal daw yung arbitral awards pero patuloy na pinapanindigan at di umano kinukonsinti pa mga kababayan ng mga dayuhang bansa itong maling paninindigan ng bansang Pilipinas. Di ba mga kababayan? Yan yung mga bagay mga kapatid na inaayawan ng bansang China. Yan yung mga bagay na natitreaten sila mga kababayan dahil lahat ng mga nangyayari ngayon ipabor po sa ating bansa mga kapatid at hindi po pumapabor sa kanila. 'Di ba? Ngayon ang bansang China mga kababayan, gumagawa sila ng kung ano-ano mga maling naratibo diyan mga kapatid para lang impluwensyahan itong mga bansa dito sa Asia na itong ginagawa ng Pilipinas, illegal yan, hindi walang katotohanan yan, hindi sila nagpapaalam pag pumupunta diyan sa kaya pinapalayas namin sila. 'Di ba? Pero mga kababayan, sinupalpal naman sila ng ng gobyerno ng Pilipinas. Na yung mga sinasabi niyo sa balita niyo na di man yung mga hindi nagpapaalam sa loob lang yan ng inyong bansa at hindi yan pwedeng i-apply dito sa bansa namin dahil hindi namin kinikilala yan dahil may legal claims kami pagdating sa may West Philippine Sea. Yun mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito na lang itong video natin. Kung nagustuhan niyo po ang ating content, pasensya na kayo mga kapatid kung medyo nabubulol ako kasi namamalat po mga kababayan yung aking lalamunan. Kung nagustuhan niyo po ang ating content kayo mga kababayan, wag niyo po kalimutang mag-subscribe at paki-like din po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And mag-iwan na rin kayo dyan mga kapatid ng inyong mga comments sa ating comment section. Hanggang dito na lang. Adios.